Pagkapasa kay Precious Achiuwa dito sa kaliwa idol, nakascore naman din siya nitong push shot. That puts Kings up by 1 kontra sa Warriors. Laglag naman na itong Kings idol, yung Warriors locked in na sa play-in at mukhang sila pa nga yung magiging 10th seed talaga dito sa West. So medyo no bearing na to sa Dubs, pero importante pa rin naman na manalo, no? Lalo at halos kababalik lang ni Steph sa laro. Pero weird po itong ginawa ng Kings after ng shoot nila. Kasi makikita natin si Doug McDermott dito na niyayakap na si Seth Curry, meaning finaul niya to for some reason. Dito kita nga natin yan na nagsisignalan pa sila. Itong si head coach Doug Christie, tila sinasabi, halika dito, foul mo to. Then lumapit si McDermott para mag-foul intentionally. Weird na galawan talaga. Dalawang free throws kay Seth yan, then isa lang po yung na-shoot niya. Feel ko ginawa ng Kings to para magpatalo Kasi bakit mo naman na-atras si Steph ng ganyan, Cardwell? Alam mong mas titira yan sa labas more than anyone At inatrasan ba naman niya para mas maluwag ang tira ni Steph? Hindi naman to sa parang pinaratidahan ng Kings tong Warriors pero may sariling agenda rin kasi itong Kings at tanking nga sila. Good look to para kay GOAT shooter. This time, si Achiuwa naman tila nag-zone out siya sa depensa dito na parang nag-turn off lang siya. Sobrang delay nung reaction niya dyan at parang sumabay na lang para masabing mo na dumepensa naman siya. Pero good job nga sa mga shooters itong Dub syempre kasi naipapasok nila yung tira. Credits pa rin syempre sa depensa ng Warriors pero parang ang low IQ talaga nung galawan nitong Kings Good lift na to kay McDermott at oo, mukha naman ding good shot yan pero kung gusto nyo talagang manalo, hindi kayo titira nung ganitong tres agad-agad kahit na quick dos lang muna. Okay na, sabay depensa lang din kayo sa kabila, may oras pa naman. Sharpshooter pa itong si Dougie McBuckets idol, so magtataka ka rin na kapusto. Good contest pa rin naman kay GP2 yan. Actually, kung titignan po natin itong standings idol, matapos na to nung laro na ito, ang Kings po ay 21-59 which is goods bilang 14th sa West. Basically, panghuli na rin dahil parehas lang naman sila nung Utah Jazz ng record sa mga oras na ito Pero imagine niyo kung nanalo sila, edi magiging 22-58 yan which is malalamangan na nila talaga yung Jazz. At kung malalamangan nga nila yung Jazz, edi mas mababa po ang tsansa nila na makakuha ng number 1 pick sa susunod na draft. Ang bottom 3 lang po kasi sa buong liga ang magkakaroon ng malaking chance na makakuha ng first pick. Kita natin dito na Wizards, Pacers at Brooklyn Nets yan na may 14% chance sa number 1 pick. Then sumunod na nga yung Kings pati Utah na tied bilang pang-apat. So hindi lang sa playoffs idol yung pestuhan. Dito rin po sa baba ng standings merong padamihan ng talo. Gawa nung iba naman din talaga kapag nakuha mo ang first pick Currently ang mga mukhang papasok sa top 10 ng draft ngayong taon ay itong sina AJ Dibonsa, Darren Peterson, pati Cam Boozer. Tatlong players na may iba't ibang specialties din sa kanilang laro pero pare-parehas na mukhang swak maging future franchise player nyo. At yung Sacramento, wala akong nakikitang ganun sa kanilang team yung player of the future. That's why para sa kanila importanteng matalo this game para mas magkaroon sila ng chance na makasingit pa sa bottom 3 ng league standings at makakuha rin sila ng mataas na pick. That's why in my opinion ginawa ng Kings yung ganitong weird na diskarte kontra sa Warriors para talaga magpatalo. Wala akong nakikitang ibang point at hindi rin yon sa binibigyan ng partida yung Warriors. Kasi pointless din po yung panalo ng Warriors. Kahit pa manalo sila rito at may panalo pa nila yung mga remaining na 3 games nila, sila pa rin talaga ang magiging 10th seed ng West. Hindi na sila makakaangat pa dyan. Isipin ninyo, if manalo sila sa 3 games silang natitira, 40-42 na ang magiging record nila dyan. Pwedeng mapantayan nila yung record nung nasa taas sa Portland, pero hindi pa rin sapat yon na pantay lang sila gawa nung hawak po ng Portland yung tiebreaker sa kanilang season series. So wala na talaga, na-stuck na sila sa 10th seed idol, though yun, sila naman din ang nakakuha ng panalo this game. Kaya ano po mga sabi niyo sa ginawa ng Kings sa ito? Weird ba para sa'yo na nagfa-foul sila ng ganun kaaga? Ilagay nyo lang idol ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.